makulimlim at maulan-ulang linggo ng umaga sa ating lahat. Saang mangdako kayo ng mundo, lalo na ang nasa bansang Pilipinas, nawa ay ingatan kayong lahat ng ating Panginoon, iligtas sa anupamang kapahamakan at proteksyonan sa bagyong darating na si Typhoon Uwan. Dito sa amin, pinapakiramdaman ko ang panahon, medyo maliwanag pa naman ang panahon, walang ulan, medyo umaambon-ambon. Ayan, maliwanag ang kalangitan, although maulap, pero umaambon-ambon ng kaunti. At sana dalangin natin na hanggang ganyan na lang, hindi na tumuloy ang bagyo at doon sa kasalukuyang naaapektuhan na, nawa ay ligtas kayo. Mag-iingat po tayong lahat. At dito nga po sa amin ay pinapakiramdaman ko kung lalakas ba ang ulan at lalakas ba ang hangin. Kasi nga po sa ngayon ay medyo maaliwalas pa naman ang panahon. Kasi kung lalakas ang hangin ay ibababa ko ang aking mga halaman. Yung mga halaman ko dito sa roof deck, ayan nasa rack sila. Naipakita ko na nga yan dati na nung nakaraang bumagyo ay ibinaba ko rin yan sa rack, pero naibalik ko na lahat. At ngayon, eto na ang aking adenium ay may mga bulaklak na, naman, at may mga seeds pod pa yan. May mga bunga na. So kung lalakas ang hangin, kailangan ko silang ibaba para hindi maglaglagan, hindi mabal. Kasi pag nalaglag yan, mababali ang mga sanga. So ibababa ko lang naman yan dyan sa flooring. So madali lang. Kaya pinapakiramdaman ko nga kung medyo lalakas-lakas ang hangin. Ayan. At ito naman yung aking mga orchids, ayun, nandoon sa taas. Ayun, mayroon pang bulaklak na 2 pirasong umuusbong, at yung mga roses ay madali ko lang naman yang maibaba. Katulad nitong mga bougainvillea na ito, at saka yung aking sansevieria ay nasa lapag na sila. So yung mga roses ay madali ko lang yun na ibaba kung sakasakali man. At ito naman ay naandito naman sila sa silong. So kung kailangan kong ibaba, madali din lang silang maibaba dyan sa lapag. Pero kailangang naka-clear itong aking lapag. Kaya kung mapapansin ninyo, sa previous video ko ay merong mga nakalagay na halaman dito. Ayan, dyan. May mga nakalagay dyan sa baba na yan. So ngayon ay clear na. Kasi kailangan clear yan dyan dahil yung drainage namin ay nandoon sa ilalim. Ayun. Yung drainage nito nasa ilalim. Ayun. Kaya kailangan walang nakaharang na mga halaman, mga pots dito. Yan. Yan sa, eto pala. Eto. So, yun, mga na-clear ko na yan at nalinis ko na rin yung mga lupa-lupa na naandyan para kung sakaling lumakas ang tubig ay dire-diretso sila dyan sa drainage. So, ayun, yun. So, clear na ito. Dati yung mga yung mga halaman kong gulay, yung mga pechay, ang iba dyan ay nandito sa baba. So, inakyat ko sila lahat doon para nga open yung dadaanan ng tubig dito. At yung ibang pechay ay nilagay ko dyan sa ilalim ng rack. So safe na sila dyan. Hanginin man, hindi na sila maapektuhan ng hangin dyan. Ang nakakapanghinayang lang kung lalakas ang hangin, itong aking mga ampalaya. Ayan namumulaklak na at ang very lush na sila. Magaganda na at umakyat na doon sa gapangan niya, sa trellis niya. Ayun, mayroon na nga siyang bulaklak. Ay, may bunga na. Ayun, may mga bunga-bunga na yan na maliliit. Kasi may mga bulaklak pa yan. So, kung mahahampas sila ng hangin, sayang.
masisira. So sana ay hindi naman sila maapektuhan ng malakas na hangin. Ayan. Medyo kung mapapansin ninyo ay may mga hangin-hangin na. Medyo humahangin-hangin na sa mga dahon, pero maliwanag, maaliwalas ang kalangitan. At yung aking mga, ayun no, yung papaya ko, ayun yung lemon, kalamansi, so nandyan sa gilid. At ito, yun. So nandyan sa gilid, hindi na masyadong mahahampas ng hangin. Itong papaya ay ilalagay ko lang din to sa gilid. Ayan, nandoon na siya sa gilid para medyo shield sila nung pader doon. Ayan. Pati itong mga okra, ilalagay ko din lang yan dyan sa gilid. Para naka-shield sila ng pader. So, ayan. So, ayan, naitabi na natin, nailagay na natin doon sa gilid, katabi ng mga fruit-bearing trees natin. Nilagay na rin natin doon yung mga okra at kamatis. Yan. So sana ganyan lang ang panahon, hindi na lumakas ang ulan at hindi na lumakas ang hangin.